Nagbahagi ng isang video ang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Diane Dantes na kasalukuyang nakabase ngayon sa Amerika. Sa ibinahaging video ni Ma'am Diane Dantes, ito ay may caption na "Abuse minors under the sun for hours and walk like a duck miles away to their barracks, then punishment that you'll see here in one little capsules." Makikita sa ibinahaging video ni Ma'am Diane Dantes na nakababad sa napakainit na haring araw ang ilang minor de edad kasama ang iba pang miyembro ng SBSI. Sa tanang katawan, titila ka mga ehersisyo. Diyog! 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 Payong dalang mula! Sa isa pang ibinahaging video ni Ma'am Diane Dantes, sinabi niya na sinabi daw ni Senior Aguila sa meeting nila na siya daw ay galing sa Russia at doon daw niya nakita ang Diyos Ama na naglalaro ng dama at nag-usap daw silang dalawa ng Diyos Ama. Ayon pa kay Ma'am Diane Dantes, isa umanong dating miyembro ng SBSI na dating government employee na sumapi sa SBSI ay bumaba sa kapihan para maghanap ng trabaho dahil sa hirap ng buhay doon at pinag-initan daw siya ni Senior Aguila dahil sa madalas daw nitong pagbaba mula sa kapihan. Dahil gusto daw ni Senior Aguila na sambahin siya at gusto umano niyang paniwalain ang mga miyembro ng SBSI na siya talaga ang hirang na Diyos. Ikinuwento rin ni Ma'am Diane Dantes ang pamumuhay ng mga miyembro ng SBSI sa pamumuno ng di umano'y cult leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila at kasamahan nito na sina Mamerto Galanida, Karen Sanico at Janeth Ahok sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Diane Dantes. Kasi mamang, meron sa amin, sa Socorro, sa Surigao del Norte, isang kulto, merong nagpapanggap na siya ay isang Diyos, okay? Ngayon, ang dami niyang nahihikayat na mga tao. So, nung una is around 5,000 katao ang kanyang nahikayat para umakyat sa bulubundukin ng kapihan. Ngayon, ang dami ng mga nangyari, ina, kung nakasunod ka sa aking mga live noon, kung bakit maiintindihan ninyo, bakit ako'y nandito nag-iingay. Kasi po, ang aking mga pamilya, ikaramihan nandun po sa bundok, naguyo ng nagpapanggap na Diyos. Ngayon, ina, ikaw ay isang magaling at nami-memorize mo ang Biblia. Ngayon, tulungan niyo po ako, ina. Meron bang sinasabi sa Bible na nagsasabi ang Diyos na mamaya, pagdating sa hukom, ang lahat ng mga sumusunod at nakasunod sa kanyang utos ni isang utos sa 10 utos ng Panginoon, ina, wala silang nasunod. Ni isa. Ano, bakit? Dahil ho, yung mga karamihan, merong nakatalang 29 na pamilya, mag-asawa, legal na kasal,
pinaghihiwalay ni Jerins, which is yun ang kanilang Diyos. Yun ang nagpapapanggap na siya daw ay Diyos. Ngayon, sabi, siya daw ang may-ari ng lahat-lahat sa buong sanlibutan. Siya daw ang may-ari. Ngayon, ayaw niyang pababain ang kahit sino man noon na magtrabaho. Dapat doon lang. Pinagre-resign niya yung mga tao sa kanilang mga trabaho, mga pulis, mga nurses, mga kung ano-ano. Pinagre-resign niya yung mga tao dahil wala na daw silbi, dahil end of the world na ina. Ngayon, hanggang sa dumating ang mga time na pinagbebenta na nila yung mga ari-arian nila kasama mga kabahayan. Ngayon, of course, hindi lahat naman sumama. Merong isang asawa na hindi sumama sa bundok. So meaning, may naiwan sa baba at hindi naniniwalang siya nga ay Diyos. Isa lang siyang mongoloid na dating nasiraan ng bait. At ngayon, ang isang matalinong board member at dating DepEd Superintendent na si Mamerto Galanida, sinakyan niya yon. Ginamit niya yung isang bata na nasiraan ng bait na yun ang gamitin niya at pumasok sa isang, kasi meron kaming association mother na Bayanihan Association, which is member din ako noon. Bayanihan Association is napakaganda, is isa lang samahan na lahat, lalo na pag gusto mo magpatayo ng bahay, ang babayaran mo ina ay ang pagkain lang at saka mga gamit, yung mga gamit ng yung mga materials. Pero ang labor, wala, libre po. Pakakainin mo lang sila. Ganun kaganda ang aming bayanihan noon. Ngayon, ang bayanihan is, kung mayroong mamamatay sa isang miyembro, lahat kami magkukontribute kung sino yung meron at ibibigay yon yung mga nag-collect ng mga time na yon. So, let's say ako namatay, bayanihan ako, kahit masama, maldita ako, basta isa akong member, yung mga nag-contribute, yung mga nag-collect ng pera is ibibigay doon sa pamilya yung namatayan. Ganun lang. Talagang tulungan lahat. Tulungan lahat. So, ngayon, pumasok ang isang huwad na magaling na isang makasarili na gustong humawak ng isang kupunan, isang grupo. Ngayon na si Mamerto Galanida, siya yung director, siya yung really the CEO. Pero para makaalis siya sa kontrobersiya at sa mga kaso, meron siyang appointed na, which is si Jerins Kilario, na ginawa niyang Diyos. Ginawa ng Diyos na dati siyang sakristan sa simbahan namin noon na IFI. So, siya yon. Ngayon, pinanindigan naman ng isang Jerins na dating nasiraan ng bait na siya nga ang isang hirang na Diyos sa aming bayan. So, ngayon, since na siya daw ang may-ari ng lahat ng mga magustuhan niya is gagawin niya at ipapa-implement niya yon sa sanlibutan. Doon sa mga naniniwala sa kanya, kahit 13 years old, 11 years old, pag magustuhan niyang pag-asawahin ng isang minor de edad din, walang magawa ho ang mga ina at mga ama doon sa mga naniniwala sa kanya. So, walang magawa ang mga magulang kundi pumayag dahil kagustuhan daw ng Diyos na walang hiya, isang mataba, at lahat ng mga pinagbibintahan ng mga tao ina, kukuha siya doon ng porsyento. Kukuha siya doon ng porsyento kanya. So ngayon, isang Diyos na dating sira ulo. Ngayon,
So, ganito ngayon, ina. Ay, kasi pabalik-balik na lang tayo, no? Kasi, kaya ko binibisaya, ina, dahil gamit ko yung aming lingwaheng sarili sa amin para ho maiintindihan nila. So, since andito ka siguro, lagi ko na sigurong gagamitan ng wikang Tagalog kahit balubaluktot ang aking mga labi at tila, ina. So, ngayon, ang ating segment ngayon, ina, is sabi ng Diyos na pumunta daw siya. Sabi niya, sabi ng isang huwad, sinungaling at mapanglinglang na dating siraulong si Jerin Squilario, ina, na mamaya daw, yun ang Yusira. Ayan, yan si ina ay halos mamimemorize niya ang Biblia. Ngayon, ina, sabihin mo nga sa kanila, ina, saan nila makikitang version sa iba-ibang testament ng mga Bibles na sinasabi. Kasi pinapangakuan ng isang huwad at siraulong Diyos sa bundok, sa kultong Omega de Salonera, which is ginamit at sumakay sila sa magandang samahan at kupunan ng bayanihan. Ngayon, nung namatay yung founder nun, pinalitan nila ng pangalan na Omega de Salonera Foundation. Ngayon, dahil na sila, nagkagulo at hinabol sila ng ngayon, bumalik sila sa Bayanihan Incorporated. Kasi nga, ganun. So ngayon, ina, ang pinapromise nila sa mga tao na mamaya daw, pagdating ng hukom, yung mga nakasunod at masasalba lang ay yung mga taong sumama sa kanila doon sa bundok. Yung mga naguyo niya lang ang masasalba, at hindi lang ina masasalba, magkakaroon sila ng mga tawag dito, magkakaroon sila ng power kagaya ng kung ano ang meron ang Diyos natin. So, magkakaroon sila ng power na kagaya ng Diyos. Ganun ang promise ng isang sinungaling na Jerin Squilario, ina. So ngayon, since meron akong ina na alam ang Biblia, ang ina natin ang magsasabi kung meron bang sinasabi ang Panginoon at sa Biblia na magkakaroon ng mga powers ang lahat ng nakasunod sa 10 utos. Ni isa nga, ina, walang nasunod sa 10 utos ng Panginoon dahil silang lahat ay mga sinungaling. Tinuturuang magsinungaling. At karamihan doon, ina, ay pinagpa-partner niya ang mga nagkakahiwalay dahil hinihiwalay niya dahil yung mga asawa na hindi sumama doon, nasa baba lang, bawal niyang pababain, bawal niyang pababain yung nandun sa kanilang sumapi. Ngayon, para hindi bumaba, ngayon, hahanapan niya ngayon ng partner yung babae o lalaki na nandoon sa bundok ng isa ring may asawa na hindi sumama doon. So, ngayon, ina, ang karamihan sa kanila doon na nagkakahiwalay ginagawa ng Diyos na huwad at sinungaling na isang mapang-apid. So, isa yan sa mga utos ng Panginoon, ina. So, alam mo yan. So, ngayon, dahil nga, ay pati nga po ako, itinakwil na ng nanay ko. Itinakwil na ako ng nanay ko on air. So, it's okay. It's okay talaga. It's okay. Dahil kahit anong gawin ng nanay ko, nanggaling ako sa kanyang matres. So, yun naman ay ang mga tao ay atat na magkaroon ng
Kung gusto mong malaman talaga, sasabihin ko sa iyo at tatawagan kita at isusulat at tulungan mo akong ipagdasal ang mga naliligaw na mga kaluluwa sa amin. Dahil nga, isa silang gahaman din sa powers. Mamaya, na makaganti daw sila sa akin, gagantihan nila ako. Hindi kayo magkaganti dahil kahit ice cream wala kayo. Ice cream mga palangga. Butter pecan is one of my favorite. Yes. So, ganyan yan. So, grabe ang gulo sa amin, ina. Ang gulo. So, ngayon nga, ang dami nilang, ay, ang sarap. Sarap. Butter pecan. Kain tayo. So, ngayon, ina, pagpapatuloy natin yung kagaguhan ng isang Diyos sa mandasyon ng isang Mamerto Galanida na isa ding walang hiya na gusto niyang makuha ang lahat ng powers at papagtrabahuin niya yung mga tao, mother. Lalo ngayon, marami na silang kaso. Way back before, bawal silang magtrabaho. Binenta na lahat, pati bahay nila, para doon na sila, dahil end of the world na daw. So, ngayon, kasarap. Ngayon, dahil sa marami na silang kaso, bawal noon. Bawal pag-aralin ang mga bata. Bawal pag-aralin. So, ngayon, ang mga first grade nila ngayon ay isang 12 to 13 anyos na. Sa araw ng tag-init, ice cream ay napakasarap. So, ngayon, ina, since marami silang kaso, okay na ulit na magtrabaho, bababain na nila ang mga tao na pagtrabahuin dahil kukunin nila ang 50% na pinagtatrabahuan ng mga tao, 50% sa kanila. Okay nang magtrabaho, 50%. Dahil sa panluluko nila, dahil ang mga tao naman doon kasi sa amin, ina, mababait. Madali sila, masunurin, for short, masunurin sa lahat. Dahil nga, sa grupo namin, kung ano yung sabihin ng leader, sumusunod. Dati, nung si Nina pa, Tarok, lahat yan, respetado yung matanda dahil maayos at mabuti siyang leader. Ngayon, kinuha ni Mamerto Galanida ang leadership ng bayanihan, nagkaletse-letse na. Wala nang respeto, walang pakialam kung anong mangyari sa pamilya. Sisirain niya, hahamakin niya ang lahat, masunod lang ang kanyang gusto. Wala siyang pakialam kung mayroong mga anak na wala ng ama at ina. Gagawin ang gusto niya. Kaya yun ang nangyayari sa amin, ina. Maraming mga batang walang pinag-aralan. Maraming mga batang wala ng ama. Maraming mga batang wala ng ina dahil hinati na nila at binigyan niya ng panibagong asawa. Hindi naman legal. Dahil nga, mas legal pa daw yun dahil isang hirang ang partner doon sa asawa na nandoon yung partner sa baba. Mas maganda pa daw yun dahil hirang ng Diyos at pinili ng Diyos ang kanyang panibagong asawa. Kaya ganon. Ang dami-daming sinira na buhay. Ang dami-dami dahil sa kagagawa nila. Sobra. Wala. Kahit makikiusap pa yan. Kahit pa sabihin magmamakaawa yung babae. Meron akong kaibigan na naging tuloy. Naging adopted ko na. Adopted sister. Si Jackie Lo. Mantakin mo yan, bumaba siya.
Dahil hindi na kaya ang pagiging pobre, wala nang makain, walang maibili ng kung ano. Bumaba siya para maghanap ng trabaho. Ito yan ngayon ha. Si Jackie Lo ay isang government employee. Ngayon, tumigil siya sa pagtatrabaho at sumama dun sa bundok. Ngayon, si Jackie Lo bumaba. Before yan bumaba, isang mainit na ang dugo ni Jerin sa kanya dahil si Jackie Lo laging bumababa sa baba. Pinag-iinitan niya. Kasi gusto ni Jerins na sambahin siya at maniniwala sa kanya talaga na siya ay isang hirang na Diyos. So ngayon, si Jackie Lo, sa 4 na taon niya doon, walang nangyayari sa lahat ng mga sinasabi ni Jerins na lulubog ang buong ano. Sabi, bigyan kita ng sila pala yung nanalo, yung grupo ng kulto, ang nanalo doon sa sinulog sa Cebu. Yung Omega de Salonera. Magagaling ang talent kasi ang mga magulang na mga talented nandoon din, sumama sa kanila at nagpaguyo at nagsitigil sa kanilang mga trabaho, magsilbi lang sa kanilang peking Panginoon. So ngayon, si Jackie, kasi yung nagkataon na ang anak ni Jackie bumaba na. 3 anak ni Jackie ha. Bumaba yung anak para mag-aral. Mapanling lang ang walang hiyang Jerins at Mamerto Galanida. Kasi napakatalino naman kasi ina ni Mamerto Galanida. Idol ko yan noon. Idol ko yan, napakatalino ng walang hiyang may galis na ngayon. Ang talino niyan, kaya lang, yung talino niya, ginamit niya sa katarantaduhan ngayon para manlinlang ng mga taong walang ginawa, kundi sumunod lang. At akala din nila magkaroon sila ng kapangyarihan mamaya. Kaya, tatawagin ko din, ang kanyang mga tagasunod ay isang mga sakim sa kapangyarihan. Dahil mga mangmang kayo, hindi kayo nag-aaral kahit sa isang basic lang na salita ng Diyos. Dahil ang Diyos nga ay nag-iisa at siya lang ang nag-iisang merong kapangyarihan. Walang magkakaroon ng kapangyarihan ninuman, kundi tayo ay masasalbalaang, sabi ng taga Batangas. So, ginagamit nila yan sa panliling lang, pang-uuto ng mga tao. Pinapramisa nila na magkakaroon ng mga kapangyarihan mamaya. Wag lang kayong umalis sa bundok at makisama dito lang kayo. Wag nyo nang asam-asamin ang buhay na meron kayong trabaho. Ang buhay na masagana. Sabi daw bubuhayin ko kayo sa tubig at asin. Meron diyang isang lalaki, nakalimutan ko ang pangalan. Kasi kinikip niya yung sinasabi ng kanilang hirang ng Diyos na sabi bubuhayin ko kayo sa tubig at asin. Nakamutan ko kung anong pangalan nun, but isang Jacobe. Sira ulo na ngayon. So nakalimutan ko ang kanyang pangalan, but Jacobe siya. So, siya ay naniniwala talaga na isang Panginoon si Jerin Esquilario. Naniniwala siya talaga. Ngayon,
Dahil sabi ni Jerin Esquilario na bubuhayin ko kayo sa tubig at asin. Sabi daw, pag ako ay napasma at nagutom, lahat kayo magugutom. Kaya si Jerins ay dinadalhan ng mga pagkain, yung mga mangingisda, yung mga masasarap na mga mangingisda, yung mga sugpo, lahat na masasarap na huli nila, dadalhin nila doon sa bahay ni Jerin Esquilario nang hindi magutom ang walang hiyang Diyos para hindi mapapasma ang kanyang mga tagasunod. Yon. So ngayon, okay lang daw ang mga tauhan nila. Sabi ni Jerins, magdildil kayo ng asin, yan ang ikatutuwa ko at ng Diyos Ama na kayo ay magtitiis sa hirap at sa gutom. Bubuhayin ko kayo sa tubig at asin. Ganon. Ngayon yung bata, si Jacobe, nakalimutan ko ang pangalan. Trabaho ng trabaho la, piko ng piko sa voluntaryo nila. Pag nagutom, inom lang siya ng tubig at may asin. Ang galing Kasi bubuhayin siya ng kanyang Diyos na isang mongoloid sa tubig at asin. Di ngayon, dahil pinanghahawakan niya yung sabi ng kanyang Panginoon, tubig at asin lang, ikaw ay mabubuhay. Ngayon, laging gutom, sa awa ng Diyos, nasiraan na ng bait. Sira na ang kanyang bait. Biglang nawala doon sa kapihan. Naglayas, wala nang isip. Nasiraan ang ulo, mga kaibigan ko. Nasiraan ang ulo yung sinabing kain ka lang ng asin at tubig at ikaw ay mabubuhay. Oh God. Sira na ang bait ng batang masunurin. Kita mo? Kaya hindi lahat ng pagsunod ay nakakaayos para sa inyo. Kaya, mabuti na yang kailangan mong gamitin ang inyong third eye para balansihin kung ano. Ayun ang istorya sa amin. So, ito na. Ngayon, sinabi niya daw doon sa meeting nila na siya daw ay galing sa Russia. At doon niya daw nakita ang Diyos Ama naglalaro ng dama. Nakita niya daw ngayon inano na daw na dapat daw matatapos na. Isang push na lang. Ngayon inanuhan niya daw. Hinawakan niya daw na hindi daw ituloy. Sabi niya, nag-usap daw silang dalawa ng Diyos Ama. Ang kapal ng mukha ng mongoloid na yan, espesyal siya. Nakarating na siya sa Russia, nakausap niya pa ang Diyos Ama. Ba't hindi ka nagpa-selfie? Ba't hindi ka nag-gropy? Ang kapal na mukha. Nagpunta daw siya dahil nga Diyos siya. Pwede niyang marating sa isang pitik ng mata. Na marating niya kung saan-saan at mantakin mo yan. Maiintindihan niya ang kahit anong klaseng salita, kahit salita ng asong kanilang ginagawang ulam. Kaya, kausap niya daw yung Panginoon, tapos dinala niya yan ngayon. Tapos, mantakin ninyo, sa dami ng mga mababait na nandudun sa bukid. Ngayon, ang papakitaan niya ng milagro, yung mga kaalyado niya lang. Kagaya ni Karen Sanico, na isang drug lord. Pinakitaan niya ng
milagro. Si Janjan, yung isang bugaw dyan, na isang matabang butanding. Pinakita niya din ang milagro, pinakitaan niya. At isang may-ari ng bakery na asawa ni Karen Sanico, meron din daw, nagkaroon ng pinakitaan ng milagro. Sabi makajos, pero ang mga empleyado walang bayad-bayad. Dahil ang serbesyo lang daw, ang pagtatrabaho sa kanilang bakery ay makakount yun sa kanilang pinaghihirapan papunta sa langit. Basahin ninyo yung mga verses na ginawa at nilagay ng aking ina na si Bernadette Malyari Carlos. Akala ninyo mga kaibigan ko, yes, dinisown ako ng aking nanay dahil sa pagsasalita ko dito. At sa kanilang paniniwala wawalang hiyain ko ang nag-iisa kong ina. Pero marami ho akong ina. Kahit saan ako magpunta, may mga ina ako. Basahin nyo yan mga kaibigan ko. Basahin natin to. John 17 verse 3. Iisang Diyos ang isinugo ng Ama para ang lahat ng tao ay maligtas. See? Only maligtas, okay? Maligtas is a big thing. Ang nag-iisa at tunay na Diyos na si Jesucristo na ibinigay ang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa mundo. At para makamit mo ang kaligtasan, kailangan tanggapin mo ng personal si Jesus sa puso mo at mamuhay ka ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ina, paano magiging kalugod-lugod sila, ina? Iginawa niya yung mga taong mga sinungaling. Hindi sila allowed na sabihin ang totoo kung ano ang tunay nilang mga ginagawa doon. Kagaya na pagpaparis-paris ng mga minor de edad. Pagpaparis-paris ng mga taong meron ng asawa at anak, nakasal sa simbahan, sa harapan ng simbahan at sa mata ng Diyos. Ginawa niya mga adulterer. So, yun, ina. Mga sinungaling papati. Lahat sila. Walang nag-iisang hindi sinungaling ang naniniwala kay Jeren sa kanilang Diyos. Tatawa ako dahil nga nagpunta daw siya sa Russia. Tama yung sinabi niya na dapat nagpa-picture siya kay Putin. nagpunta daw siya sa Russia. Pero ina, maihi-ihi sila kung paano nila ako gantihan. Maihi-ihi sila at gumawa na sila ng kaso sa akin na cybercrime daw. At ang aking mga kapatid at magulang, ihing-ihi na din na mahuli ako. Ihing-ihi na din na mahuli ako para tumigil na magsalita at makmakan sila. Hindi naman ako tumitigil kahit dinisown na ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, ina, patay na daw ako. Ang galing. Kaya ako nakaitim. Patay na daw ako. Meron yan silang sariling prayer, ina. Oo, meron silang sariling prayer. 15 ka misteryo. Gawa-gawa nila, puro San David, ha? Pangliling lang. Naliling lang ang mga taong mababait. Naliling lang. Dahil nga, pinapramisan ng katungkulan mamaya at kapangyarihan. So, lahat din ng mga sumunod sa kanila,
yung mga tagasunod sa kanila ay isa ding sakim sa kapangyarihan. Yun lang yun. Easy as that. Simple mathematics. Hindi na kailangan ng calculus. Yes, mamang. Nadaya talaga sila, naguyo sila. Sayang yung mga buhay nila, ina. Ang gaganda. Pero mo yung mga kapatid ko, ina, magaganda ang mga trabaho. Yeah. Magaganda ang mga trabaho. Ngayon, wala na. Wala na mga trabaho. At mga dating mga nag-uupisina, ngayon nagtatanim na lang ng kamuting kahoy. Nagtatanim ng mga watermelon. Ngayon ang benta din nila ay 50% noon ay makukuha at maibibigay sa ministriya na tinatawag nila. Dahil nga hinahabol na sila ng batas ngayon. Ang dami nilang kaso. Dami-dami nilang kaso na hindi na mabilang. Alright, ina. Grabe, ina. Grabe. Mga kapatid kong nandoon sa bundok, ganun ang ginagawa nila. Galit sila sa akin. At dinisoon nila ako. Dinisoon ako ng aking nanay. Anyway, hindi masyadong masakit sa akin dahil nga isa akong layas na anak. Matagal na akong wala sa amin. Matagal na akong, at saka, ina! Grabe ang sabi ang ina daw ang nakakaalam kung sino at ano ang kanyang anak. Paano malalaman, ina? Wala pa akong bulbol nung umalis sa amin. Saan ka nun? Wala pa ako nun. Virgin pa ako. Yes. So, kaya ngayon ako'y galaiting-galaiti sa mga taong inaapi dahil lang sa mga pagsunod nila. Dahil lang sa pagsunod nila sa ang akala nila ay magkaroon sila ng kapangyarihan mamaya. Taing-tain na ang aking mga kapatid at magulang na mamaya makikita nila kung paano nila ako kastiguhin sa kanilang sariling kapangyarihan. Ay. Walang kapangyarihan, mga minamahal kong kapatid at ina. Wala. Hindi pwedeng magkaroon kayo ng kapangyarihan kagaya ng kapangyarihan ng ating Poong May Kapal. Hindi nyo alam kung ano ang pinagsasabi nyo at kung ano yung pinapaniwalaan ninyo. Kaya, huwag kayong maniwala na sa pagtulog niya galing siya sa Russia. Nagpunta siya ng Russia para kausapin ang ating Poong May Kapal. Wala. Galing lang yan sa likod bahay at doon siya tumae. Ganito yan, ha. Nung bago lang silang umakyat, aray ko, wala silang mga palikuran. Pag akyat nila, ilang ano muna para sila nagkaroon na sila ng mga palikuran. Ngayon, kung saan-saan lang sila tumatae. So karamihan ay gumagamit ng banyo sa gabi. Karamihan, tumatae sila sa gabi. Ngayon, dala-dala nila yung bulo at saka flashlight. Kasi maghuhukay sila doon sa mga kung saan sila abutan. Kung saan sila pag sila na ay natatai, dala nila yung bulo para ihukay doon sa maghukay sila. Doon sila tatai. Ngayon, ang gamitin nilang pangpuna sa kanilang mga kuyukot ay isang dahon ng puno. Hantutok na ba? Nakakakilala at nakakaalala ang mga taga-kapihan
kung kung ano ang buhay sa bagong salta sa kapihan na walang mga toilet. Ito yung aking backyard. Yes, ito yung aking backyard. Ngayon, social yan kasi ang aking flashlight kasama yan sa aking itak. So, maghuhukay daw tayo ng meron na yan. Para pag naghukay ng kalibangan, andyan na, nakadikit yan. Nakadikit yan. Tsaka, dito rin sa harapan. Yan. Pag naghukay ng kalibangan, magkabot ra sila ba? Magkabot kay malibang. Dito ra sila mga libang sa ilang kinabot. So sa una, dati, sa bago lang silang salta, so inabot din siguro yun ng taon or mahigit na wala silang mga bathroom. So gagamit lang sila ng hukayin nila yung bathroom nila. Doon sila tatay, hukay sa ground. Kaya lang, ayokong maghukay dahil masisira ang aking yard. So, maghukay sila. Pwede na to, no? Akala ninyo, meron akong ganyan. Meron akong ganyan. Maghukay sila ng kanilang taihan. Hukayin nila yung ground. At may flashlight. Ngayon, alam na nila pag may taong may daladalang itak at saka flashlight, maghuhukay yun ng taihan. Minsan pa magkita-kita sila. Nagkahilera sila, walang pakialam doon sila tatai. Yes. Parang mga pusa, yes. Hukay nila yan. No. Saglit. Hukay tayo. Kunwari, ito tayo. Ako dito. Ganyan, hukayin. Hukay ako. Hukay. Maghuhukay tayo ng taihan. Ngayon, nakahilira yan sila. May mga flashlight at saka bulo. Nakahilira yan sila. Ngayon, tatain na lang sila dyan. Sa kanilang hukay, tayo silang ganyan ba? Tayo, lingon-lingon. Hi! Kumusta dyan? Anong kinain mo kagabi? Anong kinain mo kanina? Huwag mong pansinin ang amoy. Tai. Ngayon, ang iba naman may almoranas. Tulungan mo akong ibalik. Ngayon, wala silang mga pampunas. Kukuha muna sila ng mga dahon ng kung ano-ano, dahon ng hantutuknaw. Yun na yung kanilang paper. Yun na lang kanilang mga pampunas ng kuyukot. Ganun yan. Ganun sila. So ngayon, sabi na doon sila tatai. Gabi sila at gagamit ng banyo dahil maghuhukay sila. Huhukayin nila yung kanilang taihan. Dapat ito ang gamit nyo. Nakadikit na yung flashlight. Magnet yan, mga kaibigan ko. Magnet yan. Para pag hukay mo, pag may ulo ng ahas, kitang-kita. Dapat sinabi nyo. Padalhan ko kayo ng ganto. Yes! Ginawa nilang pampunas ng pampunas ng puwit nila mga dahon ng damo. Ngayon pag uwi sa kanilang bahay, gabi. Wala nang time para hugasan ng kanilang mga kuyukot. So, ibig sabihin, matutulog yun sila na walang hugas. Ay! Paano na lang ang mga mag-asawa? Kaya daw, sabi ni Jerins, sinabi niya doon na kayong mga kababaihan, maghugas kayo at maligo kayo. Kasi may mga bilangga daw, karamihan ng mga babae. Jakilo, wa ba kay bilangga daw dito? Ay. Lagi.
buton ang ilang kalibangan karon kay maghungos man. Maghungos man, magmando naman nga mananom. Magtatanim na sila, magtutulungan ngayon. Ngayon dun sa mga damo-damuhan, yun ang gawin nilang taniman. So magboluntaryo na magpipiko. Ngayon, ngayon yung mga nililinis nilang minsan napipiko nila kung saan yung mga dumi nila. Ganyan sa piko, ganyan sa puk. Talsik yung igit. Talsik yung puk. Hay, ba yun? Ano mo yun? Ganon yan. Oh, relate. Relate. Ay, si Jackie Lou pala. Always daw siya ng hugas. Are you sure? I know si Jackie Lou is nakaranas din yan ng kabot-kabot. Kabot-kabot. Oh, Jackie Lou, alam ko yan. Oh, kabot-kabot para tumai. Tapos ang pampunas dahon ng damo. Balikan. Yes, ipang bilangga lagi. Oh, kinabuti. Yes, ganun ang buhay nila dahil nga napramisan sila na mamaya magkaroon sila ng mga kapangyarihan. Si Jerins na ang maghuhukay ng kanilang taihan. Si Jerins na ang tagahukay ng kanilang taihan. Mamaya. Ay. Yan ang buhay ng mga santos at mga hirang na santo. Tumatay lang sa mga damuhan. Mga nagkahilera sila, walang pakialaman. Kanya-kanyang hukay. Mind your own business. Agoy na lang. Paano na lang yun, Jackie? Dali, Jackie, magpatutuo ka, day. Paano na lang yun pag tumai ulit susunod ng mga araw, tas yun ang mahukay mo? Mahukay mo uli yung dating libingan. Lagi, tinuuray. Oh. 2019, ang kanilang, biro mo yan, mantakin nyo yan, 5,000 sila. So, sa isang araw, 5,000 na hukay yan kung saan sila tatai. Isipin nyo yan. 5,000 kada araw na nahuhukay yung mga gilid-gilid sa kapihan. Ha? Paano yon? So, sa susunod na mga araw, mahuhukay mo rin yung hukay ng iba? Ay, ngayon, wala pang papel, wala silang mga pampunas o walang tisyo. Paano yun? Pag tumalsik sa'yo yung dating nakalibing doon. Ha? See? Kaya nga. Oh. Yeah. Sa kalibunan, mga libang. Yes. Diba? Ang gaganda na ng mga buhay. Aakyat sa bundok para maghukay sa kanilang taihan. Wala nang pakialaman. Kanya-kanya hilera yan sila. Pag may kikita na silang tao na naglalakad, na may flashlight at isang bulo, magtagahukay na yan, tatai yan.
babae na yan. Wala nang tanong-tanong. Maghahanap na yan kung saan siya maghukay. Maaabutan na. So maghuhukay na lang yan kahit saan. Huhukay yan at walang pakialaman kahit may nakakita. Ganun na. Mind your own damn business. Ako'y taing-taing na. Maghuhukay sila doon. At kung ano-ano na lang yung makikita para ipunas sa kanilang mga kuyukot. Ganun. Ha? So, bumalik sila sa buhay noong 19 forgotten before Christ. Ganun yun. Yes, Lisa, yes! Kasi nga, nung umakyat sila doon sa bundok, mga wala talaga. Walang wala. Kaya maghukay sila. Kailangan, alangan naman, hindi sila tatay. So, maghukay sila. Kaya, nung mga time na yun, mabenta ang mga flashlight sa lungsod ng Sukuro. Dahil, mao bitaw lagi. Daghan sigurong gipang tungaw, siguro lagi. Hansao na lang mula do na kay. Biro mo yan, mantakin nyo, 5,000 kahukay. Sa isang araw para taihan na. Ilang araw lang, ha? Maghuhukay sila. Biro mo yan. Dali, Jackie Luba. Nakaranas ka nun, maghukay ka din, ano? Ay, maghuhukay sila. Sos Maria. Wala nang normal na lang yan sa kanila, mga kaibigan ko. Normal na lang yan na makakita sila ng tao, babae o lalaki. Babae at lalaki na maghukay. Magkita-kita sila doon. May mga daladalang flashlight para maghukay ng kanilang taihan. Ganito pa yan. Ngayon, let's say na lang, pag ang babae ibumaba na, bawal nang umakyat para makipagkita sa sa kanyang asawa, sa kanyang bana, bawal na. Ngayon, syempre, usap-usap pa yan sila bago pag-aasawahin ni Jerrins. Kasi isang animal si Jerrins, para makaganti, pag-aasawahin niya yung natitira doon sa bundok, bigyan niya ng partner. Ngayon, yung mga hindi pa nabigyan ng partner, or kahit nabigyan na ng partner, oh, you see? Jackie Lou said, nakaagigod ko, nakaispat man gani ko. See? See? Totoo, diba? Totoo ang mga sinasabi ko, mga kaibigan ko, dahil alam na this. Meron tayong taga-kwento ng buong kwento sa kapihan. Yes, mayroong taga-kwento, hindi pwedeng wala. See? Pinapatutuhanan ni Jackie Lo. Nakaispat og lubot. Lubot sa madyo kay way nagbitay day nga wakwak bunguton. Yes, totoo yan. Ngayon, ganito pa yan. Ngayon yung mga mag-asawang bawal nang magkita-kita dahil ayaw ng pababain ni Jerrins. Ngayon, syempre, mga mag-asawa, hahanap yan ng paraan para magkita-kita. Ngayon, doon sila sa mga damuhan din magkikita. Doon sila mag-ana-ana. Paano na lang yun? May dala silang mga sapin. Doon sila mag-ana-ana. Paano yun? Paano yun kung nahigaan nila yung mga dating hukay ng mga tae? Ay, oh my God. Maraming nag-ana-ana dyan sa kalibunan. Anyway. Ang tutok na, sabi ni Car Conde, na siguro ang tutok na
mao manay ilos kigong kay aya may mga CR sa una adtos kasagbutan mudagan kay malibang. Yes, unja kay 2019 naman 2020 wala unta to. Ya kasi Jessica, yung kanilang Diyos doon sa kulto, inagsasabi daw meron silang sariling pinapakita niya yung isang batang sinungaling lang naman sa bundok na meron silang sariling rice mill. So, ngayon later daw yung mga tagasunod nila mamaya daw pagdating ng panahon sila yung mga masuswerte dahil yung bigas doon walang humpay na tumatagas. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.